Ang aming awawagi awan to fera na imbag nga aldaw kada kayo amin kakapsat ko nga Ilocano. Good day everyone, mapagpalang araw sa atin lahat, mga minamal kong at nagagandahan kong nagbababuang kong mga viewers. Welcome back sa ating vlog na si Chomel Madamba alias Kuya Agusting Adventure. Kaya ito guys, tayo ngayon, papunta tayo ngayon ng Damam. Inyo akong samahan sa aking road adventure. Hali kayo guys at tingnan niyo aking nadaanan at samahan niyo ako sa aking pagbiyahe. Ito pala guys, ang ating ngayong bagong gupit tayo ngayon guys. Kagabi lang nagpagupit tayo dahil wala na tayo doon sa biyahe ng CPP na gatas sa finished product. Kaya ito, nagpagupit tayo at nag-aita rin tayo ng balbas dahil makapal na ang ating balbas. Kaya ito ang ating itsura ngayon guys. Ano man gupit ang igugupit nila sa atin, ating tatanggapin sapagkat hindi natin magupitan ang ating sarili. Kaya halina kayo guys at ninyo ako samahan. Ayan lang guys ang ating dinadaanan ngayon dito sa Harad Road going to corner Hufuf. Kung inyong makikita yan guys, ang drilling na yan, yan ang nagdi-drilling ng langis dito sa Harad. Malayo nga lang yan guys. Ang biyahe natin dito guys sa sa biyaheng Damam na to, kailangan mag-iingat lang tayo kasi ang pangarga natin wala namang running time yan dahil ang pangarga natin ngayon na cargo. Ang pangarga natin ngayon cargo container na damo ang nasa loob na ine-export ng Almaray galing ng ibang bansa. Pagkain ng baka. Yun. Hindi katulad ng biyahe natin dati na habang natutulog ka, ang iniisip mo yung pangarga mo, yung oras ng inyong pangarga na destination mo dun sa pagdideliveran mo. Ayan guys, yung kandila na yun, apoy na yun, hindi na matay-matay yan guys. Ilang taon na ako rito dumadaan pero lagi nakasindi pa rin yan. Yung kandila na yan, kumbaga yan yung tambutso ng refinery nila na langis. Sa Kingdom, kahit saan lugar ka pupunta sa loob ng Kingdom na to, disyerto ang inyong madadaanan. Pero kapag nasa bayan ka, yun, doon ka makakita ng mga nagagandahan bahay. Pero paglabas mo ng bayan, ayan na, disyerto na, walang kabahayan, walang bahayan na makikita, wala rin puno. Kaya nga dito may bundok pero walang gubat. Hindi katulad sa Pilipinas kako na lang na kapag bundok may gubat, automatic na yun pag bundok gubat. Dito naman pag bundok walang gubat, disyerto, mainit. Tulad ngayon nagsisimula na talaga yung init, kaya kapag walang aircon ang truck, nakaw talaga naman hindi ka makakatulog, hindi ka makapagpahinga ng maayos dahil talagang pagpawisan ka ng gusto. Kaya ngayon ang mahirap dito
Kasi sa pag ang trabaho mo, katulad ng mga construction, ay naranasan ko na rin yan yung nagtrabaho dyan sa construction yung na ito, yung road, ano yun yung trabaho ko dati doon sa pangatlong kumpanya ko, road construction Yung naglilinya kami ng yung tubo ng tubig ng Nawasa. Ako, napakainit ng araw. Talaga naman. Kung may sakit ka sa puso, high blood ka, ako talaga naman, talagang tataas ang dugo mo sa init. Kahit gusto mong pumunta sa malamig na lugar, hindi ka makakapunta dahil yung truck walang aircon. Kaya kung halimbawa ang trabaho mo rito, labor, huwag mo na lang ipagpatuloy. Karpintero, yan, ang mga maiinit yan. Nakabilad ka. Kung kami nga rito, mga driver na ganito, aircon ng truck namin, minsan lang masira yung truck namin, talagang nagngangawa kami na hindi na kami mapakali sa init. Yan pa kaya yung mga nagtatrabaho dyan sa sa labas sa init. Talagang wala kang masisilungan dyan. Kahit anong tibay mo siguro sa init nito, talagang lalambot ka dahil nga napakainit. Pero pag taglamig dito, napakalamig naman. Pero kung para sa pamilya, kailangan talaga magtiyaga. Pagtitiis ka talaga. Para hindi lang magutom ang pamilya mo. At maitawid mo sila sa kahirapan. At lalong-lalo na kapag meron ka ng kuleyo, talagang pagtiyagaan mo. Dahil yung kita mo dito, hindi mo kaya kitain doon sa Pilipinas kung wala kang pinag-aralan, na tulad ko. Pero kung ikaw ay professional, sigurado, hindi mo naman papatulan yung mga ganitong mababang sweldo na katulad ng mga sinusweldo namin. Pero kung umangat ka ng malaki at may aral ka, yun talaga, maganda yung position mo, ganun yun. Pag maganda yung mataas yung swelduhan, maganda mataas din yung yung position mo sa trabaho mo. Pag ganito, kalulad yan, kalilipat lang natin dito sa biyahe na to, galing tayo sa puyatan na biyahe, huwag muna tayo mag-aabol ng biyahe dito sa kanil kasi ang abuli muna natin dyan, puro tulog-tulog muna, pahinga-pahinga muna para sa ganun makabawi ang tulog. Ngayon, kapag yung cover ka na good for 1 week, ganun, saka na ngayon na babanat ka na uli na naman ng biyahe. Ganun yun. Kaya pasalamat nga tayo guys. At nang kahit papano, na tayo dun, na pull out na tayo dun sa biyahe na yun. Ayan guys, yung bahay ng Badu, yung hinihila ng truck na yun. Yan yung mga bahay ng mga nagpapastol ng mga camel, camping, tupa, yan. Pandisyerto. Pero
Yun ang bahay ng mga baduyan na mga nagpapasol ng camel. Dito guys, tsaga-tsaga lang. Tsaga lang ang kailangan para sa kinabukasan ng pamilya. Kasi huwag ka magpadala dyan sa mga toxic na yan na papalaso na may mga naglalason ng mga kwadyan ng utak. Huwag kang padala dyan. Ano yung diskarte mo sa sarili mo, yun ang gagawin mo. Kaya sinasabi ko sa mga aking mga supporters, mga viewers, na mga nagwagwapuan, nagagandahan kong mga followers, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta sa aking ina-upload na video. Naway hanggang sa huli, inyo akong samahan at inyo akong suportahan. Ayan pa lamang, ako'y nagpapasalamat sa inyo. Dahil kapag hindi dahil sa inyo, hindi ako nagpatuloy na mag-vlog ng ganito. Ako'y nasisiyahan at ako'y nagagalak sa inyong sa inyong suporta sa akin. Kaya nandito ako ngayon na nagpapatuloy pa rin sa aking pag-vlog. Tulad ng mga yan guys, mga natutulog pa yan, nagpapahinga pa mga yan. Itong mga kapwa, mga driver na to, tutulog pa mga yan kasi wala naman running time yung mga biyahe nila. Kaya sila nagpapahinga pa. Yung iba naman dyan, nagluluto ang baon nila sa biyahe. Pang almusal nila sa mga tanghalian. Kasi ganun dito guys. Dito, sa Saudi, kapag ikaw biyahero ka rito, pag nagsaing ka sa umaga, isali mo na dyan hanggang pananghalian, hanggang gabi, at maaari ang kinabukasan mo pa yun. Para hindi ka kuwan sa biyahe, kaya isang luto na lang. Kaya kung ano yung niluto mong kanin na kuwan na pang isang araw, good for one day, good for 1 day and a half, ganun. Isa, 2 araw pa, kasi hindi mapanis. Kailangan masanay ka kumain dito ng kanin lamig nga, kung tawagin nila, kanin lamig. Guys, mga camel, no? Yan, mga nagpapasal ang camel na yan, nakalang cruiser mga yan. Nakalang cruiser, naka-Toyota Patrol pa mga yan. Ganyan ng mga nagpapasal dito ng camel. Ngayon guys, tuloy natin yung pag nandito ka sa Kingdom, na ikaw ay biyahero rito, matututo ka talaga rito kumain ng kaning lamig, kung tawagin sa Tagalog. O kaya bahaw. Kasi kapag gusto mo yung puro mainit ng bagong luto yung kanin na kinakain mo rito, mabalantangan ka sa maano ka dun sa, kumbaga sa iba matalatak ka. Sa Tagalog, mahabala ka. Sa Tagalog, mahabala ka sa biyahe mo. Dahil kapag luto ka ng luto, yung mga kasamahan mo, malayo na narating, ikaw, nandun ka pa rin sa inyong pinagparkinan. Samantaling kasama mo, pag parking nila, parking nyo, kakain na sila, dahil meron silang mga dati ready na pagkain. Pero kung ikaw, puro magsaing ka pa lang, tatagalan ka talaga. Malaking oras ang mawawala sa'yo. So, pag nag-aabol kayo doon sa diskargahan, gano'n. O may kapumpoy ka. Kaya kailangan dito sa biyahero ka rito, pag nagsaing ka sa umaga, kailangan maramihan na yun. Naabot mo na hanggang hapunan mo na yun. Yung ulam naman na niluluto mo, gano'n din. Minsan naabot pa nga ng ilang araw bago maubos yung ulam Ganun dito guys. At kung gusto mo naman na makaipon ka, ang
magtipid-tipid ka. Sabihin na pagtitipid, magtipid ka sa gastos mo. Pero kung gastusin mo lahat, yung bisyuhin mo lahat dito, kulang pa yung sweldo mo sa bisyo mo. Paano na yung kinabukasan mo at kinabukasan ng anak mo at kinabukasan ng pamilya mo? At sa'yo, hindi mo mamalayan, matagal ka na pala sa pag-abroad na ganito, wala ka pa naiipon, wala ka na pupundar, kundi puro sa sariling interest mo lang. Tatanda ka, pagtanda mo, hanapin mo yung mga pinagpaguran mo. Ikaw din maging gawawa. Kasi ang pag-abroad guys, hindi naman yung habang buhay, nandito ka Habang malakas ka lang pag mahina ka na, sigurado, babalik at babalik ka sa nanggalingan mo. Ready mix yan guys, ready mix. Yan ang ready mix. Kaya habang malakas ka, habang nandito ka, mag-ipong ka ng inyong pinagpaguran. Guys, pag yan ang daan, pag kumanan ka doon sa kabila, papuntang Qatar yun. Ayan guys, yung papuntang Qatar, Salwa. Yan. Ito, kadiretsuhan nito, papuntang Damam. Ayan, yung kadiretsuhan ng ganun, papuntang Riyadh. Riyadh yan. Ito guys, tagbong pogi lang. Tagbong pogi lang guys ang ating biyahe na yung ating biyahe dahil mahirap na ang matsambahan ng huli, mahalang violation. Kaya tagbong pogi lang. Ikot mo na yan. Masasalubong natin na yan na kulay orange. Yan yung mga mga pandisyerto sa drilling, ginagamit sa drilling yan. Yung tractor na yan, pangikila doon sa drilling.
Ayan na yung mga nagdi-drilling ng langis. Oil drilling. Maliwanag yan guys sa gabi. Pag gabi, maliwanag. Yan yung mga nagpapastol ng camel. Kita nyo naman, napakaganda ng service. 4x4. Toyota Hilux. Pastol lang yan ng camel. Yan yung alalay niya. Talaga. Kanya sana rin sa Pilipinas, magpastol ka ng kalabog, kaya baka. So wala disyerto sa Pilipinas eh. Wala disyerto sa Pilipinas. Shoutout sa lahat ng ating mga minamahal na mga viewers at nagkagwapuhan na mga followers dyan sa New Zealand. Kumusta na kayong lahat dyan guys? Lalong-lalo na sa mga tropa na galing dito sa Almoray. Kumusta kayo lahat dyan? At kumusta na rin kayo lahat dyan sa shoutout yan sa mga taga nasa Canada ng aking mga tropa. Kumusta na kayo lahat dyan guys, lalo na sa mga galing dito sa Almoray Gurnada Side Farm. Kumusta na kayo lahat dyan guys? Mag-iingat kayo palagi dyan. At shoutout din sa mga tropa natin na nandiyan sa Europe. Hindi ko man kayo may isa, shoutout sa inyo lahat. Lagi kayo mag-iingat sa lahat ng inyong mga biyahe. At shout out din dyan sa ating mga kaibigan na mga minamahal nating mga followers at viewers sa buong Kingdom
of Saudi Arabia. Shout out sa inyong lahat, mga kapwa ko mga OFW. At shout out din sa lahat ng mga viewers, followers na nagagandahan dyan sa Kuwait. Lalong-lalo na yung mga DH na napakasipag at talagang matatapang lumalaban para sa kinabukasan ng kanilang mga pamilya. Shout out sa inyong lahat. Kaya guys, maraming salamat sa inyong suporta at panonood sa aking ina-upload na video. Naway wala kayong sawang panonood at pag-support sa akin. Maraming salamat guys. God bless you all.